What's up mga boss? Anong balita sa inyo? At sa atin, anong balita? Magto 2 months na yung lumipas mula nung huling nag-upload tayo dito sa YouTube channel natin. At alam nyo nangyari, dumating na si Bossing. At kung kakamusta nyo ako mga boss, kung kamusta yung fatherhood, the best. So far, yun yung pinaka-the best na nangyari sa buong pamilya namin. Yun, yung pagdating ni Bossing. At saka 1 month na siya kahapon. Sheesh! Ang bilis! Masaya kahit laging puyat kasi ako yung nakaschedule sa madaling araw. So, yun muna yung banding namin ngayon ni Bossing. Yung madaling araw na pagbabantay natin sa kanya. So, kamusta? Kamusta mga boss? Ngayon lang nagsisingin sa akin, na-miss ko kayo. Na-miss ko yung ukay shoes, na-miss ko yung pag-skateboard natin, na-miss ko yung araw natin kung paano ko nakwento sa inyo lagi. Since 2018, medyo matagal na mula nung gumawa talaga tayo ng formal na video para dito sa YouTube channel natin. Siguro nasa 1 year na rin na nararamdaman nyo na hindi ako masyado nakafocus dito sa YouTube channel natin kasi mula nung graduate tayo ng college mga boss, ito na magiging seryoso na yung usapan natin. Ito, na-miss ko talaga kayo. Kwento muna tayo saglit. Mula graduate tayo ng college 2018, isa lang ang totoong naging trabaho ko. Isa lang, alam niyo yan, yung nagtinda tayo ng sabon sa The Body Shop. Pagkatapos nun, na-monetize yung YouTube channel natin. Tapos yun, dire-diretso na. Nag-focus na tayo sa YouTube. Daily Vlog 2019, nag-business, nagtayo ng ganto, nakipag-collab sa ganyan. Kumbaga, yung success ko, na-experience ko lang yung success mula nung nag-YouTube tayo. Parang dumating ako sa point na last year pa to, 2022 or 2021 pa ata. Basta, epekto ata ng pandemic. Na parang, nagkaroon ako ng tanong sa sarili ko na gusto kong ma-experience mag-success sa labas ng YouTube, sa labas ng pagiging vlogger. Na alam yun, parang minsan may isip mo kung hanggang dito na lang ba ako? Parang ganon. So nagkaroon ako ng realization na ganon. Kaya hindi ko na masyadong tinutukan tong YouTube channel ko. Naghanap ako ng success sa labas. Nag-try ako mag-explore ng ibang pwede kong gawin na alam kong kaya ko naman sa labas nito. May part din na dumating ako sa realization na alam mong darating sa punto na kung ano man yung pinagkakakitaan mo ngayon, posible yang mawala. So, ang tanong, ano yung pwede mong gawin kapag nawala kung ano man yung pinagkakakitaan mo ngayon? Na-realize ko yun nung na-hack itong YouTube channel natin. Dumating ako dun, yung realization na yun na kung ano man yung pinagkakakitaan mo ngayon, dapat alam mo na balang araw pwede yan mawala. So, ano yung backup plan kapag nawala yan? At hindi lang isa, 2 beses na-hack ang YouTube channel natin. Kaya kapag may mga na-hack na vlogger, YouTuber, sa akin talaga lumalapit, sinachat yung page ko. Hanggang sa napanood ko na nga yung isang film na pinamagatang Red Shoes. Parang nakatch niya yung interest ko. Tungkol siya sa isang Red Shoes. So, yung kwento nitong Red Shoes, may isang, yung bida, yung babae, mahirap lang sila, pero gusto niya gumaling sumayaw para makasali siya dun sa isang grupo na yung mga sumasayaw. Yun nga, mahirap lang sila, pero pagkakalala ko may nagregalo sa kanya ng red shoes. Tapos, nung meron na siya ng red shoes na yun, pag suot niya, biglang ang galing niya sumayaw. As in, magaling talaga siya sumayaw. Dahil sobrang galing niya na sumayaw, marami na nag-acknowledge sa kanya ngayon. Tapos saan lugar na siya napupunta dahil magaling nga siya sumayaw. Yung sapatos, ang curse pala nung sapatos na yun is kung sino man yung may suot nun, hindi titigil sumayaw. So yung babae, hindi siya tumigil talaga sumayaw kasi kinokontrol na ng red shoes yung paa niya. So kumukusa na yung paa niya, sumayaw talaga na magbalay. Tapos kahit sabi mo sobrang galing, pero hindi niya na-control yung ano niya, kahit ayaw niya na, yung paa niya gumagalaw pa rin. Tapos kahit buhatin siya, yung paa niya pumipitik pa rin. Yun na yung kinamatay niya. Yun red shoes na yun. Na sinew siya hanggang mamatay siya. So ano yung moral of the story nung red shoes na palabas? So ako, graduate ako ng college 2018. Wala. Ano ako nun? Walang ambag sa pamilya.
kakagraduate lang, walang ipon. Basta as in wala. Hanggang sa nangyari itong YouTube. At masasabi ko na itong YouTube, ito yung red shoes ko. So, nung wala pa ako nito, wala talaga ako. Pero nangangarap ako na balang araw. Alam mo yun, mapupunta ka sa ibang lugar, i-acknowledge ka ng ibang tao. Tapos, at some point, kikita ka ng pera, matutulungan mo yung pamilya mo. Ganun nga yung nangyari. Pero patagal din ng patagal. Nung mga panahon na yun, mga last year, unti-unti ko na nararamdaman na itong YouTube na yung nagko-control sa buhay ko. Halos ganun. Kung ano yung nangyari sa akin noong 2021, halos ganun yung nangyayari sa ibang YouTuber ngayon. So yun yung nangyari kung bakit hindi ko masyadong tinutukan tong YouTube channel ko. Na-realize ko yun na dumating ako sa punto na itong YouTube na yung nagdidikta kung ano yung gagawin ko sa araw ko. Kasi kailangan ko ng content, kailangan ko kumita, kailangan kong, alam mo yun. Tapos doon na nangyayari yung burnout o yung sasali ka na sa issue para lang ma-mention yung pangalan mo, pumunta yung mga tao sa channel mo. Ganun yung nangyayari. So, kaya ang ginawa ko, hinubad ko muna. Ako na yung naghubad, hindi na ako naghanap na ibang tao maghubad ng red shoes. At sinisigurado ko na bago ko siya suotin ulit, alam ko kung paano ko siya kukontrolin. So, yun yung nangyari mga boss. So, salamat sa oras nyo sa pagsama dito. Sa pakikinig mga boss, lagi kayo nandyan para sa akin. Maraming salamat pa rin. At saka, 11/11 bukas. So, isi-sale ko lahat yung merch natin sa shopee.ph/stilllearning. At kung naghanap kayo na panlinis ng sapatos, available pa rin sa shopee.ph Shoe Express Premium yung mga panlinis ng sapatos natin. So, yun mga boss. Mag-upload na ako ulit. Pero, ito sa mga susunod na araw, puro tungkol siya sa journey natin kung paano tayo nag-ready sa pagdating ni Bossing. Ito yung mga panahon na buntis pa lang si Abby. Kung paano natin sinurprise yung pamilya namin. Kung paano natin sinabi na buntis siya. So, lahat yun, may content tayo. Inipon ko lang talaga. So, i-upload ko sa mga susunod na araw. Yun! So, na-miss ko kayo mga boss. Maraming salamat sa pagsama sa episode na to. Gusto ko rin marinig yung kwento nyo. Paki-comment dyan sa baba kung ano yung red shoes nyo. Yung bagay na nagbigay ng opportunity. Parang yung sinabi ni Tobey Maguire sa dulo ng Spider-Man. This is my gift. My curse. Who am I? I'm Spider-Man. Parang ganun. Okay, so hanggang din na lang muna mga boss. Maraming salamat sa pagsama sa episode natin ngayong araw. Okay, so kita-kita tayo next episode. Pumunta na kayo, shopee.ph/stilllearning.